Hello everyone, ay Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and press notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Ang sabi ng Diablo, kapag kumain kayo ng bunga ng punong kahoy na yan, malalaman nyo ang masama at mabuti. Dinais ng babae talaga na magkaroon siya ng, sabi nating karunungan, kumain siya, tumita siya ng bunga ng punong kahoy. Yan yung pong dahilan, pati si Adan ay nadali po ng babae. At nang nagkasala na sila, kitang-kita pila ng hubad. So yun po ang ating pumuhingi sa limutan. Minsan po, dahil po sa ating pagkukulang, sa ating mga kamalian, yun po naging sanhi din na napalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Pero kahit na po, si Adan si Eva, na sabihin natin, nagkasala, hinanap pa rin ng Panginoon. No, Genesis 3, hinanap pa rin sila ng Panginoon. Nasaan ba kayo, Adan? So kahit na po tayo ngayon, so ang ating pagkahinirang hindi mabawi. Is Roma 11:29, hindi mabago na po ang ating pagkahinirang sa Roman 11:29. Ganito po dito po sa Roma 11:29 na hindi mabago na po ang plano ng Diyos sa atin. So, ano ang dahilan na ang tao po mapunta sa impyerno? Dahil po sa kasalailan. Pero kahit sa ating pagkamakasalanan, hindi po mabago ang ating pupuntahan na sana kaharian ng Diyos. Pero bakit napunta sa impyerno ang tao? Sapagkat sinuway na po nila ang utos ng Diyos. 29:11-29 sa Roma. Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago ang isip sa kanyang pagkapinili. No? So hindi nagbabago. Anong sabi? Sapagkat ang Diyos hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili. No? So pinili na tayo. So, hindi magbabago ang pagpili sa atin. Pero bakit mapunta tayo sa impyerno? Dahil po, ang magandang balita, hindi po natin pinahalagaan. So, yun po ang dahilan. Pero ang sabi ng Biblia, hindi na mabago ang isip ng Diyos tungkol sa ating pagkahinirang. Pero bakit na makapunta ng impyerno? Dahil po, sa katigasan ng tao, hindi po sila maniwala ng utos at minsan po, ipinagmalaki na po ang karunungan nila na kahit na po labag sa kasulatan. So maliwanag po ang Biblia. Nagpapatunay po dito. Hindi na mabago maliwanag sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. So kasi ang galing pala na ito, buhay na walang hanggang. So hindi mabago. Now, bakit ang tao mapunta sa impyerno? Ganito po ang sinabi po ni Apostol Pablo dito sa Gawa. Kabanata 13, talata 46. Ito mga kapatid, pakinggan natin sa 46. Pero buong tapang silang sinagot ni Pablo at ni Bernabe. Sabi dito, dapat sanay sa inyo muna na mga Hudiyo ipangaral ang salita ng Diyos. Ngunit, dahil tinatanggihan ninyo ito, nangangahulugan na lang na hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggang. So, ibig sabihin, ganito po nga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo si Bernabe sa mga Hudiyo. Dapat unahin namin. Live tayo ngayon sa YouTube channel sa Facebook. So, pili ka lang anong unahin mo. Punta ka ba sa birthdayhan? Punta ka ba sa sugalan? Punta ka sa inuman? O sa makikinig tayo ng salita ng Diyos? So, yun po mga batid tandaan po natin. Ang unahin natin, ang sabi sa Pablo, dapat unahin. Pero buong tapang silang sinagot ni Pablo ni Bernabe, dapat sanay sa inyo muna nga mga Hudiyo ipangaral ang magandang balita ng Diyos. Ngunit dahil tinatanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang, hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggang. So ikaw na po, tinanggihan mo kasi. No? Ano tinanggihan natin? Ang utos ng Diyos. Kapag tanggihan ang utos ng Diyos, so ikaw na po ang humatol. Dahil hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggang. So kaya ito po ang nangyari. Bakit may pupunta sa impyerno na sana ang plano ng Diyos, kung babasahin natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9, na hindi nagpabaya ang Diyos ng kanyang pangako. Ayon sa akala ng iba. Subalit siya nagpakumbaba na wala isang sanang mahatulan, kundi sanang lahat magkaroon ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. So yun po, natagalan ang Panginoon hanggang sa mga araw na ito dahil ayaw niya maisang mapahamak. Kahit sino man, lahat saan makamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. So, ganyan po ang plano ng Diyos. Ikaw, anong plano mo?
Pero basta ang sabi sa Pablo, dapat unahin lang muna namin ang magandang balita sa inyo, pero kaya hindi itong tinatanggihan, kayo na po ang humatol, karapat dapat ng lalanggang. 20, 26, 27, dito po sa gawa. Pakinggan natin ha. 20, 26, 27. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, na kung mayroon sa inyo hindi maligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos. No? Ito mga kapatid ha, is Agawa chapter 20, 25, 26, 27. Ang sabi nito, kaya sasabihin ko sa inyo ngayon, na kung mayroon sa inyo hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos. Tama. So kahit walang makinig, wala pong interesado na YouTube, Facebook sa salita ng Diyos, so ang sabi sa Pablo, wala na akong pananagutan sa inyo. So basta ang salita ng Diyos nasa YouTube na po. Ang salita ng Diyos na sa Facebook na po. So alam natin, ang Facebook, YouTube is a viral ngayon sa buong sanlibutan. Marami nag-abang ng YouTube, marami nag-abang ng Facebook. Pero mga kapatid, ay bang kulang kung anong inabangan mo. Revenue subscriber, viewers, sa inyo na po yan. Pero itong Biblia nagsasabi, sa 27, sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. So, 27, sapagkat wala akong ninilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin ng plano ng Diyos. So, may plano ang Diyos. Anong plano ng Diyos? Lahat sana ay maliligtas. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. So, hindi isang relihiyon lang. Hindi ito, relihiyon lang namin maligtas. Dito lang kayo sa amin, huwag kayo sa iba. Ang daming relihiyon, thousand relihiyon. Gusto mo patunayan ikaw lang ang tama, ikaw lang maligtas? Mali siguro yan. Kasi, ang plano ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. So, hindi relihiyon ang basihan. Ang basihan dito, itong pagkahinirang natin, paano natin ito, mga batid, tanggapin. Paano tanggapin natin ito pagkahinirang natin? So, wala na pong iba. Sa salita ng Diyos, magandang balita, tanggapin natin. Anong magandang balita? Aral po yan. Aral ng Diyos. Tuloy tayo. Hallelujah. Now, dito sa Roma, tanda pa natin ha, ito sabi ni Jeremias, bago pa tayo isinilang, siya pa sa tingin na, pinili tayo ng Diyos. Si Jeremias ba lang? Hindi po. Dahil, ang sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. So, hindi pala si Jeremias lang ang hinirang. Kasi ang Biblia na papatunay, nais ng Diyos, lahat ng tao. So, hindi si Jeremias lang, hindi mga apostol, mga propeta lang, tayo. So, relihiyon bang basihan? No, hindi relihiyon ang basihan. Ang basihan, alam natin, hinirang pa tayo ng Diyos. Sa ano tayo tinawag? Sa magandang balita. Si Thessalonians chapter 2 verse 14. Sa magandang balita, tinawag na kayo ng Diyos para kayo magkaroon ng kaligtasan kung kawalan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, tingnan natin. Dito tayo sa Roma chapter 8, 29-30. Hallelujah. Sinabi ito ni Apostol Pablo sa 8:29-30. Noon pa lang, hallelujah, kasi sila wala tayong signal, hindi tayo makapag-reading Bible, basahin na natin ito. So maganda din to para masanay tayo sa pagbasa, no? 29. Sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanya maging anak. So dito pa lang ha, sapagkat alam na po ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanya maging anak. Amen? So yun po. So, hindi natin alam na ang plano pala ng Diyos sa'yo, ikaw ay maging anak. No, siguro mga kapatid, tandaan po natin, dahil po sa ating relihiyon, no, sa ating sinasamahan, minsan po, yun po ang haram. No? Pero ang sabi dito, noon pa lang, alam na po ng Diyos kung sino ang kanya maging anak. So, hindi natin alam, no? Pero ngayon, pinapaalam ng Diyos. Tuloy natin muna. Sabi dito, at sila ay tinalaga niyang matulad ng kanyang anak na si Jesus para siya maging panganay sa maraming magkakapatid. Ngayon, siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Bakit? Dahil mga kapatid na po natin, siya ang panganay, siya ang kaisa-isang anak ng Diyos, at tayo ngayon na sumunod ng utos ng Diyos ay naging kapatid tayo. Mabasa ba, Pastor? Basahin natin para manawan natin ang Mateo 12:49-50. Itinuro niya ang tagasunod niya, sinabi, ito ang aking ina at aking kapatid. Sino? Tinuro niya mga tagasunod ha?
Ang sabi niya, ito ang aking ina at aking kapatid. 50. Sapagkat ang sinumang sumusunod ng kalooban ng aking ama na sa langit, ang aking ina at aking kapatid. Hindi sinasabi, ang sumama sa Apostolic Believers of Christ International si aking kapatid. No. Ang sinabi, kung sino, ang sabi sa verse 50, sapagkat ang sino mang sumusunod ng kalooban ng aking ama na sa langit, ang aking ina at aking kapatid. So hindi sinabi, ang nasakop sa Apostolic Believers for Christ International si aking kapatid. Hindi po. So walang relihiyon na magmataas. Kasi ang sinabi ito, kahit anong karatula mo, pag sumunod ka lang ng utos ng Diyos Ama, ikaw ay maging kapatid ng Panginoon Kristo. Tandaan po natin, walang Katoliko, Apostolic, Iglesia, Tabernacle, Alliance, Crossfield, born again. Lahat po niya tinanggap ng Diyos, basta lang sumunod ka lang ng utos ng Ama na sa langit. Hindi po ito, mga kapatid natin, ipagmalaki kahit anong karunungan natin. Kasi ang Biblia nagsasabi nito, ito biblical po. Hindi po si pastor, si padre magsasabi, kapatid na tayo, kapatid ka ng Panginoon. Ang Panginoon ang pakinggan natin. Pakinggan natin ha, ulitin natin sa 47. Managsabi sa kanya, sa labas po ang inyong ina at inyong kapatid. 48. Sumagot si Jesus, sino aking ina? Sino aking kapatid? 49. Itinuro niya ang kanyang tagasunod. Sa labas ba? Hindi. Yung sa loob. Kung natuto si Maria at si Santiago nasa labas, si Juan nandoon sa labas. Pero ang tinuro niya yung sa loob. Hindi sinabi yung at sa labas. Hindi sinabi. Iniinangkin niya si Maria, ina talaga niya yon. Pero itong mensahe para sa atin ito. Kung sino talaga ang totoong kapatid ng Panginoon. Kasi siya ang panganay at tayo magkakapatid tayo sa ating Kristo. Ito pinatunayan niya dito. 50. Sapagkat ang sino mang sumusunod ng kalooban ng Ama na sa langit, ang aking ina at aking kapatid. So, walang relihiyon dito na pinatunayan na kung masakop ka lang sa relihiyon nila, maging kapatid ka ni Jesus. Hindi po. Ito po, sinabi niya ito, ang sumunod ng kalooban ng Ama na sa langit, siya aking kapatid at aking ina. So maliwanag po, kahit anong relihiyon na ating sasakupan, samahan natin, ang importante, alam mo, kapatid ka na ng Panginoon. Amen? Biblical po ito. Sabi ng pastor, bakit may kapatid ng Panginoon? Di ba si Jesus Kristo, anak ng Diyos, siya po ang Diyos Ama? So yun po mga kapatid, minsan po ginagamit nila na sabihin natin, ito po malalim po na hiwaga kasi ayaw nang tanggapin na si Kristo maging kapatid. Biblical po ito. Ako pa nagsabi? Hindi po. Balikan natin na Roma. Sabi ng pastor, paano kapatid mo si Jesus? Diba? Bakit Espiritu Santo gusto mo salungatin? Diyos po nagsalita dito. Kasi sabi ng pastor, kung kapatid mo si Jesus, hindi pala si Panginoon. Ginagamit na po yan ng mga theological na mga aral na hindi po sabihin natin, parang nag-aral po sila na theological, parang sila po ay gusto nilang sila ang tama. Ang theological kasi na pag-aral, ano yan mga kapatid? Filosofiya na aral po yan. Yung po sa Asupal, lumang-ingkas filosofiya ng mga aral sa salibutan, ayon po sa Colosas 2.8. Mag-ingat kayo sa mga nangaral na filosofiya. So yung theological na aral, filosofiya po yan. Yung katotohanan, pinibalik rin nila yan. Kung paano ka lalabas, paano ka papasok. So ito po mga kapatid, hindi po ito theological. Ito po biblical. No? Biblical ito na aral. Balikan natin ang Roma 8:29. Kasi marami nangaral theological, pero pilosopo po yan. Yung totoo, baliktarin nila yon. Pero alam nila, binaliktad nila yon. Alam nila, binaliktad nila yung salita kung paano ka lalabas, paano ka papasok. Pero ito, biblical po ito. Hindi po ito theological. Kasi ang theological, ginagamit ito ng salimutan para paikutin lang yung utak mo. Alam nilang tama ka, gawin nilang mali. Alam nila mali sila. Pero sinusubok kung ano pa yan, cross-examine, kung ano talaga ang katotohanan, mayroon sa iyong katotohanan ba? Wala. Pero kung ang Biblia, pagsabihin natin, napakaliwanag po ng Biblia. No? 8:29 sa Roma. Sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanya maging anak. At sila'y itinalaga niyang matutulan ng kanyang anak na si Jesus. No? Para siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Sabi niya, Pastor, hindi mangyari yon. Diyos Ama si Jesus. Ayun lang po kasi ang problema. Kasi kung gamitan natin yan na filosofiya, yan ang sani po magka-debate na po ang bawat isa dahil na alam po ang totoo. Ito po, biblical po ito sapagkat si Jesu Kristo, anak siya ng Diyos. Hindi po siya totoo ang Ama. Ang totoo talaga Ama, siya ang Diyos makapanig sa lahat. Pero ang pangalan, Jesus talaga.
Pero ang silang kay Maria, anak siya ng Diyos. Ayon po sa Biblia, isa John 3:16. Isinugo ang kanyang kaisisang anak. Now dito mga kapatid, maliwanag at sila'y itinalaga niyang matutulan ng kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So yun lang po So 13. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noon pa man ay tinawag niya para maging kanyang anak. So ang mga pinili para ng Diyos, tinawag na ngayon para maging anak. So kaya, saan tayo naging anak? Sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Isa John 1:12. Sa lahat ng tumatanggap, sumampalatayan ang kanyang pangalan, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan, maging anak siya ng Diyos. Tama. So, dahil anak tayo ng Diyos, bakit? Bautismo na tayo sa pangalan ni Jesus. So, 100% po anak tayo ng Diyos. At dahil anak tayo ng Diyos, ano pong anak ng Diyos? Ang mga pinili ng Diyos, may aral. May aral po ng mga anak ng Diyos. Tuloy natin. Hallelujah. At ang mga tinawag niya, tinuturing niyang matuwid. At ang tinuturing niyang matuwid, binigyan niya ng karangalan. So, ginawa tayong matuwid. Tama si Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Ngunit ginanap na kayo, pinawalang sala na kayo, at binanal na kayo sa pangalan ni Jesucristo at ng salita ng Diyos. Tama. Bautismado tayo. Tayo pala ang totoong kapatid. No? Kapatid ng Panginoon. Kasi anak siya ng Diyos. Mayroon nangaral po na oneness, isang Diyos, hindi maniwala si Jesus, anak ng Diyos. So hindi po, mali po na aral kung hindi sabihin mo si Jesus hindi anak ng Diyos. Sapagkat Biblia po, magsalungat na po. Sapagkat si Pablo, si Jesus anak ng Diyos. Kaya tinawag tayo mga kapatid sapagkat ang totoo, ang isilang Maria, anak siya ng Diyos. Ang Diyos Ama nasa langit. No? So yan mga kapatid, ang Diyos Ama nasa langit. Kahit na po sa John, napatanda po natin, 14 and verse 28, ang Ama mas dakila pa kay sa akin. So meaning to say, hindi lang din po ng anak, kasi anak lang po siya sinugo, silang ni Maria, pero ang Ama nasa langit po. No? Hindi pwede sabihin natin, yung isa ng Maria, Ama, hindi po. So marami pa tayong pag-aralan dyan. Ito lang muna ating, hallelujah, pag-aralan, kasi marami po nga verse tayo. Now, tama po at ang kanyang itinuwid, binigyan ng karangalan. Ang karangalan na ito po binawalagan, ito po ang paggamit natin ng kaligtasan, na tayo mga pinili ay itinuwid. Saan tayo naging matuwid? Sa bautismo. Sa pangalan ni Jesus. Tayo bautismado na, tayo po ang 100% confirmed na mga anak tayo ng Diyos, mga bautismado. At dahil anak tayo ng Diyos, mayroon sinasabi, mga kapatid ng Biblia, para malaman po natin. Now, 2 Thessalonians in chapter 2:14. Ang sinabi dito mga kapatid, na sumigit naman ng balita, tinawag kayo. Ito na, tawag tayo. 2:14. 2 Thessalonians. Ang sabi dito ng Biblia. 2 Thessalonians in chapter 2 in verse 14. Basahin natin. Tinawag kayo ng Diyos sa magitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa dakilaan ng Panginoon Kristo. So tinawag tayo ng Diyos sa magitan ng magandang balita para magkaisa tayo at makapasok tayo sa kanyang kadakilaan. So yun na po, tinawag na tayo magandang balita. Live tayo sa Facebook YouTube channel. So nasa inyo na po yan, kung saan mahalaga sa inyo. Now, paano magkaroon ng tao na panampalataya? Kung mapakinggan ang salita ng Diyos. Sa Romans chapter 10:17, na magkaroon lang ng tao ng panampalataya kung mapakinggan ng aral ng Diyos. Ngayon, sa panahon ni Moises, ni Aaron, sila'y pinili ng Diyos. At dahil sila'y mga pinili ng Diyos, ito ang mga ipinagbawal ng Diyos sa kanila. Deuteronomy, pakinggan natin. Kasi mga pinili tayo ng Diyos, so dapat lang. Sunin natin ito. Sapagkat sa mga pinili, mga anak, mga hinira ng mga pinili, mga anak, ito po ang pinagbawal ng Panginoon. Puntahan natin. Sa Deuteronomy 14, versikulo 1 at 8. Mga anak na kayo ng Diyos. Ito maliwanag po ito Mga anak na kayo ng Panginoong Diyos. Mga anak po ito in-address hindi sa lahat. Nasa inyo na po yan. Ito, mga anak na kayo ng Diyos. Kaya, kung nagluksa kayo sa mga patay, huwag ninyong susugatan ang inyong sarili o aahitan ang ulo ninyo. Kapag namatay daw, mayroon kasi magluksa na pinatunayan niya na nagpaupaw kung nagpakalbo, no? At saka
sinugatan ang katawan, no, hindi pwede yun. Kasi meron pong namatayan ng kamag-anak na talagang pati katawan, sinugatan, at saka nagpakalbo ng ulo. So, bawal po yan. Kanino po ito pinagbawal? Sa mga anak ng Diyos. Tandaan po natin hindi sinabi sa mga Israelita lang po ito. Kung ikaw anak ng Diyos, Hintil, Hudiyo, mga Grego, the same lang po tayo. So, wala po sinabi ito, mga Hudiyo lang ito. Hindi po Ang sinabi nito, mga anak na kayo ng Panginoong Diyos. Amen ba tayo? So, ang utos na ito para sa atin. Kaya kung magluksa kayo ng patay, huwag ninyong susugatan na inyong sarili. So, ibig sabihin, baka dahil sa pagluksa mo, hindi mo naramdaman, marami ka ng sugat o sinamaran mo ang katawan mo, pakilala mo lang, mahal mo talaga yung namatay. So, hindi pa pwede yun sa mga anak na Diyos. So, yun po. At saka itong pagpakalbo ng ulo. No, ito po, pag na may namatay. Pero hindi bawal kalbo Pag na may namatay lang. Pero hindi bawal ang pakalbo. Hindi. Kung may namatay lang, na yung gagawin mo. Pero hindi bawal ang pakalbo. Hindi po. Hindi bawal ang pakalbo. Pwede ka magpakalbo. Bawal ang pakalbo. Pero kung namatayan ka, yun ang gawin mo. Bawal po yan sa mga anak ng Diyos. Verse 2. Sapagkat mamayan na kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Buong mundo, so ibig sabihin, hindi lang po sa Israel ito. Buong mundo ang sinabi dito. Buong mundo, kayo mga pinili na maging espesyal niyang mga mamayan. Espesyal po tayo. Hintil tayo, naging anak tayo ng Diyos. Saan tayo naging anak ng Diyos? Dahil po yung Kristo. So, anak na tayo ng Diyos. Ito ang utos ng anak ng Diyos. Verse 3. Huwag kayong kakain na anumang hayop na itinuturing marumi. Para sa mga anak po ito Kaya kung asip tayo mga anak tayo, kailangan ito natin gawin. Kasi, inatis dito, mga anak. Verse 4. Ito ang hayop na pwede niyong kainin. Baka, tupa, kambing, usa, mailat na usa, kambing, mailat na tupa, iba pang klase ng usa. Verse 6. Pwede ninyong kainin ng anumang hayop na biak ang kuko at nanguya ng kanilang kinakain. Verse 7. Ngunit, huwag ninyong kainin ang mga hayop na nanguya muli at kinakain ito pero hindi biak ang kuko. Gaya ng kamilyo, kuniho, daga sa kabatuan. Daga sa kabatuan, ito rin ninyong kinamarumi na mga hayop para sa inyo. Verse 8. Huwag ninyong kainin din ang baboy dahil kahit biak ang kuko nito, hindi naman nangunguya ang kinakain nito. Huwag ninyong kainin ang hayop na ito o hawakan man ang kanyang patay na katawan. Huwag ito po. Para sa manak lang po ito Inipito sabihin natin para sa mga Israel lang. Mga anak. Kaya kung anak tayo ng Diyos, kailangan sundin ang utos na ito. Verse 9. Pwede nyo kainin ng anumang hayop na bubuhay sa tubig na may palikpik at kaliskis. No? Sa dagat, sa tubig, pwede kainin ang may kaliskis at kapay. No? Ito po ang mga isda. Pero, ang sabi dito, pwede nyo kainin anumang klase na ibon at tinuturing malinis. Kung anong ibon malinis, kainin natin yon. Pero, huwag ninyong kainin itong ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao at ng hayop, lawin, wago, ibong naninila ng ibong dumadagit ng isda sa dagat at paniki. Ito, bawal ito Saan bawal ito? Sa Israel? Sa mga anak ng Diyos. Pero marami na kasi anak ng Diyos ngayon. Marami na kasi anak ng Diyos, pero hindi iniwasan ito. So, hindi po pwede yun. Kasi anak tayo ng Diyos nga, kaya nga, mayroon pong utos sa mga anak ng Diyos. Levitico 11, disim pa rin ito, mga batid. Ito po ay sinabi Biblia. Pariha din ito. 11, 1 at 9. Pariha lang po ito. Disim lang. Then, sa 43-47, nabi nito, 43-47, huwag inyong dungisan ng inyong sarili sumagitan ng pagkain ng alinman mga ito. Dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos na ito talaga sa inyong, italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin. At kayo'y magpakabanal dahil ako'y banal. So, ang pagkabanal ba? Hindi pa kasali ang pagkain. Kasali po. Sinabi dito,
Ang sabi sa 43, huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa magitan ng mga pagkain ito. Pero ang iba, lahat na daw makain. O sa inyo, sa kanila po yan. Wala naman tayong ano dyan. Para naman tayo mananagot sa harapan ng Panginoon. So ito ate, pinapangaral ngayon sapagkat ito po ang stand ng Apostolic Believers Who Rise. Believers Who Rise International. Ito po ang stand namin. So, kung salungat sa inyong pangdinig, o sa inyo na po yan. Wala akong problema doon. Nakaral na po tayo ng tama. Para saan ito? Sa mga anak. Kaya kung accept ka na anak ka ng Diyos, may pananagutan ka sa utos na ito. 45. Ako ang Panginoon ng Diyos ng labas sa lupain ng Ehipto. Kayo mga maging Diyos. Ako ang inyong maging Diyos. Kaya dapat ninyong ipamumuhay ang banal. Dahil ako'y banal. So, ang mga anak daw ng Diyos, dapat daw ipamumuhay ang banal sapagkat siya ang banal. 46. So, magitan ng mga tuntuning tungkol sa lahat ng ito, uri ng hayop at ibon at isda. 47. Malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi na pwede o hindi ninyong kainin. No? Direct quote po tayo para sa mga anak ito Kaya kung nag-claim tayo mga anak, may pananagutan tayo sa utos na ito. Hindi pwede ito sabihin natin, hindi na pastor, Old Testament yan. Ikaw, kung ayaw mo talagang sumunod na, sa inyo na po yan. Wala akong pakialam dyan. Sa akin, ito pong isang Apostolic Believers of Christ International. Pero wala tayong sabihin natin na i-look down natin ang kapwa natin na hindi po. Sa inyo po yan Kaya wag niyo hatulan ang Apostolic Believers na mali ang aral. Kasi binabasa nga natin ito. Binabasa natin ito. Kasi may nagsabi na wala yan. Wala nga. Subukan natin ng wala. Baka mayroon. Now, tuloy natin. Kaya lang mayroong mga nagtuturo ngayon mga kapatid na hindi talaga yung sinabi ng Panginoon na dapat hinikainin na kinakain talaga. Punta natin si Ezekiel 22-26. Ganito po mga kapatid, pari lang ba ito pinagsabihan? Mari din ang pastor sapagkat pari-pastor ngayon nagtuturo. O, tingnan natin si Propeta Ezekiel. Dito sa 22-26. Ganito po ang sinabi ni Propeta Ezekiel. Ang mga pare nila ay hindi sumunod ng mga utos ko at nilapastangan nila ang mga bagay na itinuturing kong banal para sa kanila. Walang pagkaiba sa kanila ang banal at hindi banal, ang malinis at ang marumi, at hindi nila sinusunod ang mga ipinagawa ko sa kanila sa araw ng puminga. Hindi nila ako ginagalang. Maliwanag po Ito po mga kapatid, napakalaga po ito malaman natin. Bakit? Pari lang ba pinagsabihan nito? Ano ba ang katulad ng pari nagtuturo? Bilang pastor? So pati tayo dito. Na ano ang pari talaga sa Old Testament? Pero dito ang pastor ngayon. Pareha tayo ng aral. Pero dito mga pari ang tinutukoy. So ano ba ang katumbas ng pari? Mga pastor. Pamusa pari lang yung pastor? Pari. Subukan mo pare, tanungin mo, ano ba ang kanilang sabihin natin ipinagbawal? Diba? Wala din. So, ang sinabi nito balikan ko Ang mga pare nila ay hindi sumusunod ng mga utos ko at napastangan nila ang mga bagay tinuturing kong banal. Para sa kanila, walang pagkaiba. Ano ibig sabihin? Walang pagkaiba ng banal at marumi. Walang pagkaiba. So, yun ang sinabi nila ngayon, Pastor, wala na. New Testament na tayo ngayon. Pinikain na po yung pinipakain sa Old Testament. Mali po ang aral yon. Bakit? Biblical po ito. Hindi pare lang ang tinutukoy. Sapagkat tayo mga pastor, the same tayo mga pare na pinagkalooban magbasa ng Biblia, mag-aral ng Biblia, at ito po ay inunawa po natin. Huwag mo sabihin, pare lang yung pastor. Ngayon sa time of Christ, Ephesians chapter 4:11, nang umakyat sa langit, evangelist, pastor, evangelist, mga pastor, tagapagturo, binigyan niya ng kaloob pag-akyat sa langit. Ngayon, may pastor na. Sabihin nyo, pari lang yung pastor. Hindi po. Kapag gano'n ang aral, lapastangan. Balikan natin ang mga pari nila ay hindi sumusunod ng utos ko. At lapastangan nila ang mga bagay na itinuturing kong banal. Para sa kanila, walang pagkaiba ang banal at ang hindi banal, ang malinis at marumi. Walang pagkaiba. Ay ibig sabihin, wala na yung pastor. Ang sabi ng Biblia,
Bumili ka sa lahat ng pamilya sa palengke, kainin mo. Eh ngayon, alam mo naman na bawal yung baboy, bibili ka ng baboy. Oh, lahat ng bili sa palengke, kainin mo. Eh kung may lason doon, bilihin mo din, hindi ka malason ka pa rin. Oh, kasi alam mo ang tama o mali. Alam mo baboy yan ang kadisiplina, bibili ka ng baboy. Ang sabi na pa, huwag ka kaya ng baboy. Sinasaluhan, ito ang aral. Walang pagkaiba sa kanila, ang banal at hindi banal, ang malinis at marumi. Hindi nila sinusunod ang mga ipinaggawa ko sa kanila. Hindi sinusunod. Eh ngayon, ano masabi natin? Nakasunod kayo. Ayan, sige, patuloy natin. Bakit pinuksan natin ito? Kasi meron nagsasabi, mismo aking vice chairman pinagsabihan, wala yun, mali yung aral niya. O ngayon, subukan natin. Pasok kayo kung gusto ninyo. Biblika lang tayo. Wala tayong pinagmalaki. Okay. Tingnan natin ha. Ito po, biblical po ito. Huwag tayong padalos-dalos manglait ng kapwa natin, pastor. Isaiah 65, verse 4 up to 5. Isaiah 66, 16, 17. Tingnan natin kung anong sinabi Propeta Isaiah at kung makain ninyo ang salita na ito, kayo na po. Wala po tayong ipinagmalaki, pero dahil sinusubok ninyong espiritu ko, ito ngayon ang iganti ko sa inyo. Ang salita ng Diyos, ito po biblical, wala akong ganti na hindi salita ng Diyos. Ito ang tanggapin ninyo kung sang-ayon ba sa inyong puso at isipan. 65 4:5. Dito po sinabi ng Biblia. Umupo sila kung gabi sa mga libingan sa lihim na lugar para makipag-usap ng kaluluwa na mapatay. Ito nangyari po kadalasan ng undas. Ito po ang tinawag November 1, November 2. Pumunta po doon pa lang sa 31 November 1 na marami na ano po sa simenteryo kung sa libingan ng mga kamag-anak. Doon na po sila natutulog at nakipag-usap sa mga patay. Tuloy natin para maintindihan natin ito. Upo sila sa gabi sa libingan ng mga lihim na lugar para makipag-usap sa mga patay. Kumakain sila ng karning baboy at ang iba pang pagkain na ipinagbawal kung kainin. Sabi nila walang bawal, pero may bawal talang Biblia. Verse 5. Sinabi nila sa iba, huwag kang lumapit sa akin, baka ako madungisan. Mas banal ako kaysa iyo. Marami nag-angkin, matagal kuno sila, marunong sila, marami sila, magandang simbahan nila, pero wala pong kinikilingan ang Diyos. Sabi pa nila, kami ang banal, kami ang totoong nag-aaral ng katotohanan, kami ang maniligtas. Sige daw, tuloy natin. Nais kong ganito, ang sabi nito, nainis ako sa mga taong ito, nainis ang Diyos, hindi po natuwa. Hindi natuwa. Natuwa ba si pastor sa'yo? Si pastor natuwa sa'yo. Ang tanong ang Diyos kung natuwa ba. Sinabi nito, nainis ako sa mga taong ito. Ang galit ko sa kanila'y parang apoy nagdiningas sa buong maghapon. Ngayon, sagutin ninyo. Kung gusto sagutin ninyo. Kasi sinusubok talaga ninyo. Hindi pa ninyo talaga Ngayon, ang sabi nito, nainis ako sa mga ganitong mga tao, ang galit ko sa kanila parang apoy nagdiningas buong maghapon. Ito na, buong maghapon, nagdiningas ang galit ng Diyos. Pero kung may nagturo ngayon ng Old Testament, wala na. Sinabi ko sa inyo, mabigat ang parusa ayon po sa pahayag 22:18-19. Dapat punta tayo. Hallelujah, sa 66, 16, 17. Ito po. Para maliwanagan tayo. Sapagkat sa pagitan ng apoy at espada, parurusahan ng Panginoon ang lahat ng taong makasalanan at marami sa kanyang papatayin. 17. Sinabi ng Panginoon, sama-sama silang mamamatay na nagpapakabanal at nagmamalinis sa kanilang sarili at sumasamba ng disdiyusan at sa halamanan, mamamatay silang kumakain ng baboy, daga, iba pang mga pagkaing kasuklam-suklam.